Magandang araw po. Salamat po sa mga kasama po nating mga kaibigan na gabi-gabi po ay sumusubaybay po sa ating serye. Tayo po ay nasa ikatlong gabi na po. Hindi na makita yung kamay ko. At sana po ay marami po tayong natututunan sa ating pag-aaral po kasama ng ating mga kaibigan at syempre sa turo ng ating Panginoon. At ipagpapatuloy po natin ang seryeng may pinamagatang Jesus Teaches Me How To, kung saan tayo po ay matututo kung paano po ba ang mga pasikot-sikot at mga pamamaraan po, lalo na po ngayong online learning po, ang pinagdaraanan po ng ating mga estudyante. So, tuturuan po tayo kung paano po ba ang gagawin natin bilang mga magulang. At tuturuan din po natin ang ating mga estudyante kung ano po ang best na gagawin nila sa kanilang pag-aaral. Sa gabi pong ito, kung napakinggan niyo po yung ating lesson kagabi or pinag-aralan kagabi, tungkol po ito sa cyberbullying. Kung paano natin po protektahan ang ating sarili against cyberbullies or kung nangyari na ito sa atin, anong gagawin natin sa tulong ng Panginoon. Sa gabi pong ito, doon naman po tayo sa other side. Tayo naman yung magpo-post. Tayo naman yung mag-share. Yan. Kaya po ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, Jesus teaches me how to choose my words. Sa online po kasi, napakadali pong mag-share. May makita ka lang na post sa Facebook, like, share, andyan na siya, nasa feed mo na siya. Or kunyari, may Instagram po sila, I'm not a user of Instagram naman, or may TikTok, pag natuwa sila, sinishare lang po nila. At minsan, sa kakanood natin, ay, syempre, may comments tayo. Yan. Yung tinatawag nilang keyboard warriors, marami po yan. So, marami pong mga tao na post ng comments without thinking of other people's feelings or without validating their opinions first kung tama ba. Well, sa bagay, opinion nga, no? So, hindi mo naman kailangang i-validate kung tama or mali yun. So, ang danger po nito sa mga kabataan po natin, sa mga estudyante, is that they think or they may feel na free silang mag-comment ng mag-comment or mag-share ng opinion nila sa ibang tao. Minsan, ang problema doon, hindi nila alam, nakakasakit na pala sila ng damdamin ng iba. Kunyari po, sa group chats, sa GC, usually po, ang mga bata ay may GC po para sa mga assignments sila, ganyan. So, pag may makikita silang nangungopia ng assignment, tapos tatawanan nila, sabihin nila, ay, nangopia ka lang, assignment ko yan, kinopia mo lang yung akin, or hindi ka siguro nakinig, kaya mababa yung score mo. So, pwede mong burahin yung comment na yon, but kung magkataon na mas screenshotin ng kaklase niya, wala na, may pruweba na talagang nasabi niya na yon. So it is important for students and tayong parents din po to choose our words, not just verbal words, but most especially now in the digital world, yung mga words na ilalagay po natin sa online. Kasi po, it's for everybody to read. So, parents, are you familiar with these terms? So, may papakita po ako sa inyo mga terms, ha? Kung alam niyo po yung mga term na ito, bibigyan ko po kayo ng 10 seconds para i-type po sa baba sa ating comment kung ano po yung ibig sabihin nito. AMA, BAY, DM, IMO, saka TLDR. So ito po yung mga words. Ilang words lang po ito sa internet na ginagamit po ng ating mga estudyante. Minsan po, they have the word yit. Ibig sabihin, ihahagis or shook. Nagulat daw siya. Yan. So, meron po ba nag-chat kaya? Sige po, ano po ba yung AMA? Ang AMA po ay, ang sabi po dyan, ask me anything. So, usually po, ito po yung mga influencers. AMA, ask me anything and they will answer. Bay, ito po, siguro naman, nauso na si ano, ganyan. Si Bay. So, alam po natin, sweetheart, boyfriend or girlfriend for Bay, baby. DM po is for direct messaging or direct message me.
Di ba po sa Facebook, alam natin, PM send, PM send. But for other networking po, DM is direct message me. Or isend mo lang yung message. IMO, in my opinion. Yan. Or in my honest opinion po minsan. And then TLDR is too long, didn't read. So pag mahaba po yung nakasulat, minsan hindi na binabasa, tapos magko-comment na lang. Ito po yung danger talaga po eh. Lalo na po ngayon ang mga clickbaits. Yan, clickbaits po. Yung title, kunyari, very catchy. Si ganito at si ganyan nag-away, or si ganito at ganyan sa government, or si ganito at si ganyan yung mga kaibigan natin. So, hindi natin binabasa yung buong content, but we comment already. Hindi natin inaalam yung truth, tapos comment lang tayo ng comment. Tapos yung words natin, hindi natin napipili ng maayos. Kaya naman, sabi nga po, ano ba yung language? So language is the principal method of human communication consisting of words used in a structured and conventional way and conveyed by speech, writing, or gesture. So ngayon po, sa online learning po, habang nag-Google Meet po or nag-Zoom ang mga anak natin, usually, more on nagta-type sila, and we have some experiences kung saan medyo unruly na yung mga bata, kung ano-ano na yung chinachat. And I personally hindi ko siya pinapansin, idadrop ko na lang siya. Ayan, ignore ko siya or idadrop ko siya sa klase namin, and I will PM, anak, I don't like the tone of what you're saying. So pag medyo kumalma ka na, pwede ka nang bumalik sa klase. Language is very powerful. It can make or break someone. It can help or bring down someone. So, napaka-importante po talaga ng language. Pero syempre, sa online communication, kagaya po nito, there are a lot of advantages. So noon po ako bilang teacher, we have to go somewhere just to communicate with other teachers para lang matuto kami. But today, simply sit, or minsan nga nakahiga pa po ako at manonood lang ako. Kagaya po nito, imbes na magkikita-kita pa po tayo sa isang venue, andito na po tayo sa ating mga sariling bahay at pwede na tayong makapag-usap or pwede na tayong makinig. So marami pong advantages sa online communication. Kagaya po nito. It is good, the online communication is good because you can instantly message others. Dati po, nung mga panahon pa ng ating mga lolo't lola, so magsusulatan pa po sila, aantayin pa nila yung reply after a month. Or minsan po yung cassette tape. So matagalan din po ang delivery nun. But now, pag gusto mo lang makausap ang isang tao, get your phone, message, send. Number 2, you can use free data to answer back. Ito po yung lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko po. Hindi kailangan may load kasi pag free data, pwede mo namang basahin yung message ng teacher mo. I-explain mo lang na, ma'am, pasensya na po, wala po akong load, kaya hindi ko po makita yung assignment. Magpapaload na lang po ako. Yan na tip sa mga estudyante yan ha. Huwag niyong isisin yung message ni teacher kasi hindi niyo napapansinin. Yan, sabihin niyo ng maayos dahil naiintindihan naman namin. Number 3, you don't have to travel to talk with someone. Dati, para lang makausap mo yung kapitbahay mo, kahit kapitbahay mo yan, pupuntahan mo pa. So ngayon, kahit nakahiga ka lang sa bahay mo, or may ginagawa kang iba, pwede kayong mag-usap because of instant messaging. So sabi pa dito, you can freely share your opinions. Kasi po, wala namang pipigil sa'yo na mag-share ng opinion mo. Sa klase ko po dati, sa classroom, hindi pwede ang maingay. Ayaw, bawal. So kailangan magtaas po sila ng kamay, then I will call on them para makapag-share sila or makapag-recite. But today, sabi ko, the chat is open, post your answers. So makikita ko po kung sino yung mas attentive at mas nakakagets ng lesson agad. And then, ito po, good siya kasi you can post anonymously. So, kunyari, gusto mo mag-share nga ng opinion mo, tapos ayaw mo namang sabihin na ikaw yun, pwede kang mag-share or mag-post ng kung ano mang gusto mong sabihin na hindi kailangan malaman ng ibang tao na ikaw yun.
kunyari gusto mong suportahan yung iyong isang kaibigan, pero nahihiya ka dun sa isang kaibigan. Kaya pwede po nating i-anonymous ang ating pagpo-post. And of course, in online communication, you can gain information from other people. Dati po, information only comes from people we know, the parents, the teachers, or kung sino pa mang nakakasalamuhan natin, lalo na sa mga bata. Usually, it's just school and home, church. Pero ngayon, kahit galing sa ibang bansa, you can gain information from them because of online communication. So maganda nga naman. Pero syempre, meron tayong tinatawag na online etiquettes or netiquettes. Ito yung mga tips and mga unwritten rules kung paano po ba makipag-usap ng tama over the internet. And hopefully, we as parents and our kids, sabihan po natin mga kids natin kung paano yung tamang communication sa online. Number one, be respectful. Yan. So ito po yung pinakamahalaga po sigurong rule in communication, whether online po siguro or face-to-face. Ano po? Sabi nga po dyan, if you wouldn't say it to someone's face, the internet is not the place to say it either. Respetuhin natin yung opinion ng iba, respetuhin natin yung post ng iba. So sabi nga po dyan, ang ganda po kung hindi mo kayang sabihin yan sa mukha ng kaibigan mo, wag na wag mong ipopost yan sa internet. Kasi ang balik niyan, of course, sa'yo. Kasi makikita naman nila kung sino yung nag-post na yon. Number two, yan. Be aware of how your comments might be read. Think, if you were to receive this comment, how would you have felt? Nung uso po ang text messaging, ang rule po natin ay huwag kang magka-caps lock kasi ang caps lock, ibig sabihin niyan, sumisigaw ka. So, before we post anything, before we comment, whether sa Google Classroom ba yan, or sa GC natin, basahin mo muna, ikaw bilang estudyante ha, basahin mo muna kung yung isisend mo ba ay nakakasakit pa ng damdamin, pag ikaw ang nakabasa, or okay naman siyang pakinggan. Number three, be careful with humor and sarcasm. So ano po ba yung humor at sarcasm? Yung nakakatawa or medyo hyperbolic na siya. Minsan sa atin, nakakatawa pa siya, nagigets pa natin, pero sa ibang tao, hindi na siya nakakatuwa. Yan. So sabi nga po, read what you have written and think, will everybody get the joke? Makukuha ba nila yung joke na yan? Po. Kasi minsan may tinatawag tayong group joke. Tayo gets natin. Yung kaibigan natin, baka masaktan siya sa joke natin na ipapasa. So let's think and reread whatever it is. Next, think about who can see what you have shared. Ito po, medyo ano po ito, nagkiklik. I have students na hindi binabasa yung messages ko, PM ko sa Facebook, pero I see them posting pictures, screenshot of their games, and I message them, anak, bakit nakakapag-post ka? Nagsiselos naman ako, nagpo-post ka ng ganyan, tapos sa message ko, hindi ka makapag-reply. Or even, yung parents, post ng post, napapabayaan nila yung anak minsan. Di ba po? So, isipin natin, kung pag pinost ko ba tong picture na to, shinare ko tong content na to, sino yung makakabasa? Ano kayang iisipin nila kapag nakita nila tong post na to? Remember, you are only as private as much as your public friends. Hindi naman po lahat ng friends natin sa Facebook or sa iba pang internet networking sites dyan, talagang kilala tayo. Minsan, na-judge tayo actually, di ba? They judge us based on our post. Kunyari po, post tayo ng post na mga binibili natin sa online, sa mga online shops, sabihin, ang yabang naman nito, kami nga walang makain, blah, blah, blah. If you remember po yung issue last time na yung iba po ay ipopost yung pantry nila or yung mga pinamili groceries nila or yung mga pagkain nila habang quarantine. Tapos sasabihin po ng iba, kami nga walang makain. Tapos ikaw ipopost mo yan at nagre-reklamo ka pa na
yan lang ang pagkain nyo. So, let us think before we share anything in social media po. Number 5, remember to check friend requests and group invites before accepting them. Especially for our students, our children na gumagamit na po ng social media po, kausapin natin sila to only add friends who are friends talaga, na kilala nila, not to add strangers. My 8-year-old child has her Facebook. I allow her kasi yun yung communication din namin pag wala ako sa bahay or nasa ibang part siya ng bahay at hindi ko siya masigawan. So I tell her, if friend mo lang yung friend mo sa church, tapos kung sino yung classmate mo, patingin mo sa akin. So she said, yes, mommy, ipapatingin naman niya sa akin pag may friend request siya. So if it isn't someone you know or recognize, then it is okay to decline the request. Ito po, my Facebook account is my husband's Facebook account as well. So sasabihin niya, paki-add ito, si ganyan, hindi ko kilala. But I have to add kasi friend nga niya or kamag-anak pala niya. And vice versa, hindi ako mag-a-add ng kung sino-sino na hindi naman niya kilala unless na talagang kilalang kilala ko personally. So, wag tayong add ng friends kasi prone yan sa bullying, sa cyberbullying, inaral natin kagabi, and for hacking. Number 6, take time to have to read the rules of conduct or community standards. Yeah, so sorry sa grammar. And so, most of the time po, if we are in groups, there is a community standard or rules. I myself is handling 5 Facebook groups for the students. So the only rule there is no posting of unrelated materials and no quarreling, and always be respectful of your classmates and your teachers. Yun lang naman. So tayo po, kung nabasa natin na yung grupo na yon English only please, mag-English only please po tayo. Pag sinabi doon na huwag kang magpo-post ng pictures or memes, huwag po tayong magpo-post ng mga ganon. So, simply follow the rules. Lalo na po sa hirap po ngayon naming mga teachers sa pagkocontrol ng mga GC po ng mga bata. One of my rule nga po is hanggang 5 p.m. lang ang post or 9 p.m. And if you post, bawal mag-post ng pictures or ng kung ano-anong isi-share. Only related sa pag-aaral natin. Kasi matatabunan yung messages ko. And number 7 is, of course, the most important one is be forgiving. Remember that not everyone will know these rules before posting or realize that they have upset someone else. Huwag po tayong mag-judge agad na, hala, pinost niya yan, akala ko ba, blah, 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 blah siya. So, sinisiraan na natin yung isang tao without knowing na baka hindi naman talaga niya alam yung pinopost niya. So, let us be forgiving. If we know that person, personally, we can message them na, girl, or friend, ito yung pinost mo, tama ba to? So, i-approach po natin nicely para malaman natin. And malay mo po, hindi talaga niya alam. So, at least, ganun ba ibig sabihin ng pinost ko? So, tatanggalin ko na lang. So, be forgiving. Let's be patient and be forgiving with other people. Yan. So, sabi nga po dito, ng isang taong sikat, everyone makes mistakes. That is why there is an eraser in every pencil. When in doubt, rub it out. So kung sa pagsusulat po, pwede nating burahin. Sa social media, pwede rin nating burahin. But the danger is that nga, dahil social media yan, yung fine print or footsteps po natin, talagang digital na rin po. So, unahin nating isipin, isulat natin sa utak natin, okay ba siya? Hindi. Pag hindi, erase, erase, erase na po agad. So, hindi naman po online sina Jesus noon. Pero of course, Jesus teaches us how to talk with other people. So what does Jesus teach us about talking with others? So the Bible talks. And it talks like this. James 1:19 says, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Makinig po tayo. Let's open our ears. Listen very well, or dahil nga social media or sa online,
basahin natin ng maigi before we speak para hindi tayo nagagalit. Yan. Kasi po ang problema po talaga ngayon is that mabasa lang yung isang part, comment na agad. So, kailangan po ay dahan-dahan po tayo sa lahat ng bagay. So, these are some pathways to effectively communicate. So, we have to remember this. These are passages from the Bible. Number one, it is important for you that you tell the truth in love. Instead of speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Mahirap man po, minsan, aminin po natin, but always tell the truth in love. Minsan po talaga kasi makikita natin na yung opinion ng ibang tao ay mali or yung sagot ng ibang classmate natin ay mali. So, you have to tell the truth in love. Ang teknik ko po dyan ay, good, okay, yan yung sagot mo. Okay, meron pa bang iba? Baka may pareho kayong sagot or ibang sagot. O, tignan natin kung tama. Hindi mo sasabihin, ay mali. Yan. Ganon din po tayo sa mga anak po natin, no? Let's tell the truth in love. Kung may pagkakamali po sila or may mali silang nagawa, sabihin natin ng may pag-ibig. At sabihin natin yung totoo. Totoo lamang pero pag-ibig. Kahit po alam nating nasa tama po tayo, speak in love. Love is the ultimate language for all. Ito po ay mababasa sa Ephesians 4:15. Number 2, strive for peace. Bawal pong mag-away, bawal mang-away. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Hebrews 12:14. O mabuhay daw po tayo ng holy, ng banal. Kasi po hindi natin makikita at mararamdaman ng ating Panginoon. Sabi nga po dyan, kung may confusion or kaguluhan, speak the truth and always ask for peace. Wag na po tayong magdagdag ng away. Wag tayong mag-provoke. Yan. So, kunyari, may nakita po kayong posts sa group chat ninyo, mga estudyante, or sa Google Classroom ninyo, medyo mahaba na yung thread ng pag-uusap sa forums, strive for peace and speak the truth in love. Number 3, be gentle and patient. Hindi po nadadaan ang pag-uusap sa mabilisan. Ito po ay nadadaan sa masinsinan at sa patience or sa haba ng oras. Minsan po kasi gusto natin ma-resolve agad, mabilisan. Pero dapat po, dinadahan-dahan po ang lahat. So, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Ephesians 4:2. Tayo na po bilang mga Kristiyano ang magpakumbaba at maging mahinahon po. Dahil we try to reflect Jesus. Ito po yung tinuturo ni Jesus eh. And we are the reflection of Jesus. So let us always be humble. Hindi tayo magmamayabang ng kung ano mang alam natin. Number 4, focus on the interests of others. Importante daw po ito sa communication. Hindi ang focus ay tungkol sa'yo, kung hindi dun sa isang tao or sa ibang taong kausap mo. Because it is one way of gaining their trust. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Philippians 2:4. Para pong itong ginagawa po natin, of course, marami akong nakukwento sa sarili ko. But all of this is to help other people. So ganun din po tayo, when we share because we want to help others, not to boast about ourselves. Yan, number 5, remember your overall purpose. Ano nga bang purpose natin sa mundong ito? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. And part of our body is our tongue and our mind. So, kung ito ay pagmamayari ng Diyos, we have to use them carefully. We have to use our mind, our spirit, our hearts in a way na mapiplease natin ang ating Panginoon.
if we have time to comment or we have time to share, why not share the gospel of the Lord? Social media is really helping in ministry right now po, tama po. So why not share? Like this video, i-share po natin sa mga friends natin, sa mga nanay at mga estudyante. Or may makita tayong Bible verse, i-share po natin yon. My good friend, my best friend, si Mia po, she has her page, wherein yung page niya is posting daily inspirational verses that she shares to her other friends. So, hindi kasi natin alam na yung isi-share natin kung paano siya makaka-impact sa ibang tao. And I've read many good feedback na kapag nag-share daw po sila ng mga Bible verse or yung iba po ay nag-share ng devotional nila for that morning, binabasa ng ibang tao. Unknowingly sa kanila, ay nabibless din ang mga tao ito. So that is our ultimate purpose. In every walks of our lives, whenever we talk with other people, especially yung mga students po, speak in love, strive for peace, know your purpose, at lagi mong ipakita yung reflection ng Panginoon sa'yo. Try to be respectful, ika nga. So sabi nga po dito, effective communication is a powerful tool that can enrich our relationships and honor God. So kung gusto niyo pong maging matagumpay ang relasyon nyo, whether sa anak niyo po, sa asawa po ninyo, or sa boyfriend and girlfriend, sa kaibigan, you have to use effective communication. The Bible gives us a great deal of insights on how to communicate well. The key starts in the heart because it drives how we respond to others. As we live out God's guide to great communication, we will see His blessings in our relationships and in our life. So let us prioritize the guidance of the Lord before anything else. Before tayong mag-seek ng wisdom sa ibang tao, let us pray to God. Lord, tama ba itong ipopost ko? Let us read the Bible, read the Bible, pray, and think about it, and the Holy Spirit will guide us. And it will bring us good relationships in our lives. Kaya nga po, ang prayer po natin ngayong gabi, Dear Jesus, guide me as I communicate with others. May I only speak with kindness and love. This is our prayer. Amen. Maraming salamat po.